November 14, 2022. Apat na magkakaibigan ang brutal na pinatay sa loob ng isang inuupahang bahay. Sa loob lamang ng isang oras, ang dating puno ng buhay na lugar ay naging crime scene sa mga sumunod na araw. Sino at ano ang motibo ng taong gumawa ng kahindik-hindik na krimen na ito? Samahan ninyo ako at ating balikan ang gabi ng krimen. Madaling araw ng Nobyembre 13, 2022, ang dalawang magkaibigan na sina Kaylee Gonsalves at Madison Mogen kasama ang magnobyong Sana Kernodle at Ethan Chapin ay tahimik na nagpapahinga sa kanilang inuupahang bahay. Pagkatapos ng mahaba at makakapagod na mga activities sa school, ang dalawang mag-best friend na sina Maddie at Kaylee ay magkasamang natulog sa isang kwarto sa ikatlong palapag. Habang sina Sana at Ethan ay magkasamang nagpapahinga sa ikalawang palapag. Habang ang mga residente ng inuupahang bahay ay patulog na, mga bandang 3:00 ng madaling araw, lingid sa kanilang kaalaman, ay mayroong isang lalaki ang umaaligid sa kanilang bahay. Ang lalaki ay nakasuot ng all black na damit at may suot din itong sombrero at ski mask. Tila kung anuman ang pakay ng lalaki sa loob ay gusto talagang nitong siguraduhin na walang may makakakilala sa kanya. Ang lalaki ay maingat at tahimik na pumasok sa sliding door sa likod ng bahagi ng bahay na naka-attach sa kusina. Naglakad ito papuntang hagdan at tuloy-tuloy nitong binaybay ang daan hanggang makarating siya sa ikatlong palapag. Doon ay nagmatsyag siya at nang matansya niyang tahimik at walang tao ang paligid, ay binuksan niya ang pinto ng dalawang magkaibigan na Kaylee at Maddie. Tahimik siyang pumasok at walang ano-anong pinagsasaksak ang dalawang babae. Hanggang ang mga ito ay mawala ng buhay. Walang motibo, walang kaluluwa. Habang nangyari ang lahat ng ito sa taas, si Sana na nasa ikalawang palapag ay lumabas upang kunin ang kanyang pinadeliver na pagkain. Walang nakakaalam kung sino ang unang pinatay sa kanila, kung si Sana ba o si Ethan. Pero isa lang ang sigurado, ang apat na magkakaibigan ay di na kailanman magigising pa. Si Sana ay natagpuan sa harap ng kanyang pinto. Nagtamo ito ng mahigit pa sa 50 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Meron siyang defensive wound na ang ibig sabihin ay nanlaban pa ito bago binawian ng buhay. Si Ethan na natutulog sa loob ng kwarto ni Sana ay pinasok din ng kriminal at doon ay walang hawa at walang habas din itong sinaksak ang lalaki. Nakakaawa at kalunos-lunos ang sinapit ng mga biktima sa kamay ng isang kriminal. Ilang minuto ang nakalipas, ang isang estudyante sa unang palapag ay may nakitang isang lalaki na palabas ng bahay. Inilarawan niya ang lalaki na nakasuot ng all black, nakasombrero at bushy ang mga kilay nito. Mabilis daw itong umalis patungo sa sasakyan niya at di umano pinaandar ito at mabilis na pinatakbo palayo. Kinaumagahan, ang buong Moscow ay nagulantang sa kahindik-hindik na balitang kumalat sa buong bayan. Ang apat na magkakaibigan ay natagpuang wala ng buhay. Hindi maiwasan ng mga tao sa Idaho na mangamba para sa kanilang buhay dahil ang salarin ay hindi pa nakikilala. Sino kaya ang walang kaluluwa na responsable sa brutal na pagpatay sa apat na magkaibigan? Sa unang tingin, tila isang misteryo, walang malinaw na motibo, walang suspek at walang kasagutan. Ngunit sa likod ng katahimikan ng gabi, nagsimula ang isang masalimuot na investigasyon na magtuturo sa isang taong hindi nila inaakalang makagawa ng kahindik-hindik na pagpatay. Agad na rumisponde ang mga pulis ng Moscow Police Department, ngunit ang unang mga araw ay nakakalito para sa mga pulis sapagkat
Walang sapilitang pagpasok sa bahay. Walang gamit na ninakaw. Ang mga kapitbahay ay nagtataka at ang mga estudyante sa universidad ay nangangamba para sa kanilang kaligtasan. Ngunit isang bagay ang nahanap ng mga investigador, isang knife sheath o lalagyan ng kutsilyo, iniwan malapit sa katawan ng isa sa mga biktima at dito magsisimula ang koneksyon patungo sa salarin. Sa knife sheath na iyon, may nakuhang DNA sample. Ngunit wala pa itong tugma sa database ng pulisya. Gumamit ang mga investigador ng genetic genealogy, isang makabagong paraan upang subaybayan ang mga pamilya at kamag-anak batay sa DNA. Habang sinusuri ang datos, nagsimulang lumitaw ang isang pangalan, Brian Christopher Kohberger, isang PhD student sa Washington State University na nag-aaral ng kriminolohiya. Ilang milya lang ang layo mula sa University of Idaho. Bukod sa DNA, sinuri rin ng mga otoridad ang CCTV footage at cellphone records. Ang isang puting sedan na kahawig ng sasakyan ni Kohberger ay ilang ulit nakita malapit sa bahay ng mga biktima at ang kanyang cellphone ay nagbigay ng mas nakakagulat na ebidensya. Ilang beses itong nagping malapit sa bahay ilang linggo bago ang krimen, para bang minamanmanan niya ang lugar. Habang mas dumarami ang ebidensya, unti-unting lumilinaw ang larawan. Disyembre 30, 2022, sa Pennsylvania, daan-daang milya mula Idaho, inaresto si Brian Kohberger sa bahay ng kanyang mga magulang. Ang balitang ito ay agad na umalingaw sa buong bansa. Isang taong nag-aaral ng kriminolohiya na dapat sanay nag-aaral kung paano hulihin ang mga kriminal ay siya pa mismo ang kinasuhan ng isa sa mga karumaldumal na krimen sa kasaysayan ng Idaho. Taong 2023, naharap si Kohberger sa korte ng Idaho. Kinasuhan siya ng 4 na bilang ng first-degree murder at 1 bilang ng felony burglary. Sa simula, nag-plead siya ng not guilty. Naging masalimuot ang mga pagdinig, mga mosyon, mga pagtatalo ukol sa ebidensya at ang isyu kung dapat bang hatulan siya ng parusang kamatayan. Noong 2024, inilipat ang paglilitis mula Latah County papuntang Ada County upang masiguro ang patas na pagdinig. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang interes ng publiko. Ngunit sa halip na sumailalim sa isang buong paglilitis, gumawa ng hindi inaasahang hakbang si Kohberger. Hunyo 30, 2025, inanunsyo ang isang plea deal. Umayag siyang aminin ang lahat ng kasalanan upang maiwasan ang parusang kamatayan. Hunyo 2, 2025, formal siyang nag-plead ng guilty sa korte. Inamin niya ang pagpatay at inamin niyang ang lahat ng yon ay ginawa niya ng sinasadya, may plano at may mali siya. Inamin niyang ang pagpatay ay ginawa niya ng sinasadya, may plano at may mali siya. Ngunit kahit sa puntong iyon, hindi niya kailanman ipinaliwanag ang kanyang motibo. Kumakailan lamang ay naglabas ang mga pulis ng picture ni Kohberger na kuha sa cellphone ng killer. Ilang oras pagkatapos ang pagpatay. Sa larawan ay nag-flex ito ng muscle na para bang proud na proud siya sa kanyang sarili kung anuman ang kanyang ginawa. Hulyo 23, 2025, sa harap ng pamilya ng mga biktima, binasa ang sentensya. 4 na magkakasunod na life sentences ang ipinataw sa kanya, isa para sa bawat biktima. Dagdag pa rito, isang sentensya para sa kasong burglary at wala siyang tsansa para sa parol. Ang mga pamilya ng biktima ay nagsalita. Ang ilan nagpasalamat na natapos na ang proseso. Ang iba naman nagsabing walang hatol ang makakapantay sa sakit na dulot ng pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Ang bahay kung saan nangyari ang trahedya
ay tuluyang pinasara noong Disyembre 2023 bilang pag-alala at para maibsan ang trauma ng mga estudyante. Ngunit ang alaala ng mga biktima ay nanatili sa puso ng kanilang pamilya, kaibigan at komunidad. Ang kasong ito ay nagbukas ng mas malalaking usapan tungkol sa kaligtasan ng mga estudyante sa kapangyarihan ng forensic science at sa kalusugan o kahulugan ng hustisya. Sa huli, si Bryan Kohberger ay makikilala bilang isang kriminal na ginulantang ang isang buong bansa. Ngunit higit sa lahat, matatandaan natin sina Kaylee, Madison, Sana at Ethan, 4 na kabataang may mga pangarap na naputol ng biglaan. Ang kasaysayang ito ay nagpapaalala sa atin na kahit sa mga lugar na payapa, maaaring mangyari ang pinakamadilim na trahedya at sa bawat krimen, may komunidad na patuloy na naghahanap ng sagot at hustisya na kanilang ipaglaban. Ito ang kwento ng Idaho 4 at ng taong nagbura sa kanilang mga pangarap. Maraming salamat sa pakikinig at kung nagustuhan niyo ang ating kwento, ay paki-like niyo na lang at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. At palagi po nating tatandaan na mag-iingat palagi.